Hindi ko naman maikakaila na minsan napapakinabangan ko rin ang pera niya. Pero sana naman tawagin akong tita ng anak niya. Hi Pocoyo Confessions, pakiitago na lang ako sa pangalang Rochelle, 24 years old at taga Cavite. Hindi ko alam kung ikakahiya ko ang sitwasyon ko o ipaglalaban ko na lang dahil ito ang pinili kong buhay. May karelasyon ako ngayon, si Tito Ben, isang 56 years old na negosyante. Oo, alam kong malaki ang agwat namin. At oo, madalas akong husgahan ng tao dahil akala nila pera lang ang habol ko. Hindi ko naman maikakaila na minsan, oo, napapakinabangan ko rin ang pera niya. May mga luho akong hindi ko kayang tustusan mag-isa. Makeup, branded na bag, at minsan travel. At siya mismo ang nagbibigay. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko siya mahal. Minahal ko siya kasi mabait siya sa akin, maalaga at parang tatay-tatayan nung una hanggang sa naging seryoso kami. Pero dito nagsimula ang problema. May anak siya, si Diana, 38 years old. Mas matanda pa sa akin ng halos 14 years. Sa tuwing nakikita niya ako, para bang tinutusok ako ng tingin niya, hindi niya ako kinakausap ng maayos. Lagi siyang may pasaring at halata mong hindi niya ako iginagalang. Kapag may family gathering, sinasabi niyang bata ka pa, wala kang alam. O kaya naman ay mukhang niloloko ka lang ng tatay ko. Hindi niya ako tinatawag na tita o kahit ano man lang na magbibigay respeto. Para sa kanya, isa lang akong oportunista. Ang sakit, kasi kahit anong pilit kong maging mabait, hindi niya tinatanggap. Kapag nagluluto ako para kay Tito Ben, sasabihin niyang, wag na, baka may lason. Kapag inaasikaso ko ang mga gamit niya, tatanggalin niya at sasabihin, ako na, wala kang karapatan dito. Naiiyak na lang ako kasi hindi ko alam paano ako kikilos. Hindi ko rin kayang sumagot ng pabalang dahil ayokong masabi na bastos ako. Pero sa totoo lang, ilang beses ko nang gustong sabunutan siya kasi grabe kong makainsulto. Kaso syempre, anak siya ng partner ko at masama talaga kung aabot kami sa dahas. At alam nyo naman ang panahon ngayon, kapag sinaktan mo kahit pa stepdaughter mo, ikaw pa ang makukulong. May mga gabi na hindi ako makatulog. Naiisip ko, mali ba talaga ako? Siguro nga, kaya niya ako binabastos kasi nakikita niyang bata pa ako at ginagamit ko ang pera ng tatay niya. Pero sana naman kahit konting respeto, hindi ko rin kasalanan na mahal ako ng tatay niya at ako ang kasama niya ngayon. Minsan, tinanong ko si Tito Ben kung bakit parang hindi niya pinapansin ang ugali ng anak niya sa akin. Ang sagot niya, hayaan mo na, anak ko pa rin siya. Hindi ko siya kayang pagalitan. Doon ako mas lalong nasaktan. Para bang ako itong sobrang nag-a-adjust pero siya wala lang. Naiisip ko tuloy, hanggang kailan ako magtitiis? Kaya ko bang magsakripisyo para lang manatili sa relasyon na to? Mahal ko siya, oo. Pero minsan, pakiramdam ko parang ako yung ikalawang option. Yung tipong nandyan ako para sa kanya pero pagdating sa anak niya, ako ang naging talo. Hindi ko alam kung tama bang ipagpatuloy ko pa ito o iwan ko na lang bago tuluyang masirang pagkatao ko. Kasi kahit gusto ko ng respeto, kahit gusto kong maging bahagi ng pamilya niya, parang wala talagang lugar para sa akin. Mga ka-confession, kayo na ang humusga. Ako ba ang mali dahil pinili ko ang isang mas matandang lalaki at nakikinabang din ako sa pera niya? O mali siya dahil hindi niya ako matanggap bilang stepmother kahit na mas bata ako sa kanya? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, pagod na akong intindihin ang taong ayaw namang intindihin ang posisyon ko.